Mga ka-DJ Sirin, may sikreto akong matagal ko nang kinikimkim. Isang kwentong hindi pangkaraniwan. Isang pangyayaring kahit ako, hindi ko inakalang mangyayari. Isang estudyanteng mapusok, isang guro na tila perpekto, at isang tukso na hindi namin napigilan. Paano nagsimula ang lahat? Anong nangyari sa amin pagkatapos? At anong kapalit ng matamis pero bawal na relasyon namin? Ito ang kwento ko. Ito ang kwento ng isang estudyanteng natikman ang sariling teacher, Nia. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kasirin. Narito na naman tayo para sa isa na namang kwentong puno ng emosyon, kilig, at hindi inaasahang pangyayari. Ang kwentong maririnig ninyo ngayong gabi ay mula sa isang sender na itatago natin sa pangalang Jules. Isang kwento ng isang bawal na pagnanasa, isang lihim na relasyon, at isang aral na kailanman ay hindi niya malilimutan. Alam kong marami sa inyo ang may mga kwentong itinago sa inyong puso, mga lihim na hindi ninyo kayang ibunyag kanino man. Pero ngayong gabi, hayaan ninyong ibahagi ni Jules ang kanyang lihim. Ito ang kwento kung paano niya natikman ang kanyang teacher. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ako si Jules, 20 years old, isang college student at varsity player sa basketball. Simula pa lang ng first year ko, napansin ko na agad na marami ang tumitingin sa akin. Mga babae sa campus, mga lower years, at kahit ang ibang professors. Siguro dahil matangkad ako, may itsura raw, at may dating na hindi ko sinasadya. Hindi sa nagyayabang ako, pero hindi ko naman kasalanan kung habulin, 'di ba? Noon pa man, sanay na ako sa atensyon. Madalas akong tambayan sa court pagkatapos ng laro, at halos araw-araw may nagpapadala ng pagkain, may nagpapalibre ng kape, at may nag-aalok ng notes kahit hindi ko naman hinihingi. Pero sa dinami-dami ng babaeng nagpakita ng interes sa akin, may isang tao na hindi ko inaasahan na magpapabilis ng tibok ng puso ko. Si Ma'am Celeste. Si Ma'am Celeste ang isa sa mga professors ko sa isang major subject. Nasa late 30s na siya, pero hindi mo aakalain dahil sa kanyang makinis na balat, maamong mukha, at pangangatawang parang dalaga pa rin. Matalino, mahinhin, at may dating na kahit sinong lalaki ay siguradong lilingon kapag dumaan. Noong una, hindi ko naman siya pinapansin ng higit sa pagiging guro ko. Pero may mga pagkakataon na nahuhuli kong nakatingin siya sa akin ng matagal, na parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi. Ako naman, nagkaka-interest na rin. Lalo na nang minsang dumaan siya sa court pagkatapos ng practice namin at ngumiti sa akin. Iba ang ngiti niya, parang may ibig sabihin. Doon nagsimula ang lahat. Simula noon, hindi ko na maiwasang mapansin ang mga tingin ni Ma'am Celeste. Tuwing papasok ako sa klase, parang may kakaibang init sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakapansin, pero sa tuwing magpapaliwanag siya sa harapan ng klase, parang lagi siyang may espesyal na tingin sa akin. Minsan, habang nagsusulat siya sa whiteboard, bigla siyang lumingon at nahuli akong nakatitig sa kanya. Imbes na mailang, ngumiti lang siya ng bahagya at nagpatuloy sa pagsusulat. Hindi ko maintindihan, pero parang kinuryente ako sa ngiting yon. Mas lumalim ang koneksyon namin nang minsang magtagpo kami sa library. Nagkataong walang masyadong tao noon at habang nagbabasa ako ng libro, lumapit siya sa akin. "Jules, mukhang seryoso ka sa binabasa mo," malambing niyang sabi. Napangiti ako. "Kailangan po, ma'am, kundi babagsak ako sa subject niyo." Natawa siya ng mahina. "Hindi ka naman siguro ganun kasama sa grades. Pero mas mabuti nga yang masipag ka." May kung anong kilig akong naramdaman sa tono ng boses niya. Ilang minuto pa kaming nag-usap,
Tungkol sa klase, tungkol sa basketball, tungkol sa buhay. At sa mga sandaling yon, ramdam kong hindi lang siya basta guro. May ibang koneksyon sa pagitan namin at alam kong hindi lang ako ang nakakaramdam noon. Isang gabi, inimbitahan ako ng mga kaklase ko sa isang bar malapit sa campus. Sinabi nilang treat nila dahil nanalo kami sa basketball tournament. Dahil gusto ko ring mag-relax, pumayag ako. Pero hindi ko inaasahan na makikita ko roon si Ma'am Celeste. Suot niya ang isang simpleng damit na hapit sa kanyang katawan, na lalong nagpalutang sa kanyang kagandahan. Hindi siya ang tipong madalas pumunta sa ganitong lugar, kaya nagulat ako. Mas nagulat ako nang makita kong may hawak siyang cocktail at nakikipag-usap sa isang babaeng professor. Nagtagpo ang mga mata namin. Ngumiti siya, hindi bilang isang guro, kundi bilang isang babae na tila may lihim na nais ipahiwatig. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako sa kanya. Matapos ang ilang inuman, tila mas naging komportable si Ma'am Celeste sa akin. Sa bawat pag-uusap namin, palalim ang aming mga tinginan. Sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kalye, nagsimula ang isang lihim na hindi ko inakalang mangyayari. Nang magpaalam ang kanyang kasama, nag-alok akong ihatid siya. Hindi siya tumanggi. Habang naglalakad kami papunta sa kanyang sasakyan, ramdam kong may tensyon sa pagitan namin. Pagkasakay namin, saglit siyang natahimik bago dahan-dahang lumingon sa akin. Jules? Anya? Mahina ang boses. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin, pero hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako. Ang amoy ng kanyang pabango ay mas lalong nagpasidhi ng aking nararamdaman. Habang naglapat ang aming mga labi, para bang tumigil ang mundo. Ang init ng kanyang hininga, ang lambot ng kanyang mga labi, lahat ng iyon ay nagbigay sa akin ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Mas lumalim ang halik hanggang sa parehon na kaming hindi na alintana ang mundong nasa paligid namin. Jules, hindi ito tama. Bulong niya, pero hindi niya ako tinulak. Hinawakan ko ang kanyang kamay, hinigpitan ng kapit. Pero gusto mo rin, ma'am, hindi ba? Napapikit siya, tila nakikipaglaban sa kanyang sarili. Pero sa huli, siya mismo ang muling lumapit sa akin. Muling naghanap ng init na kanina pa niya gustong malasap. Wala na kaming pakialam. Sa gabing iyon, sa loob ng kanyang sasakyan, naganap ang isang bagay na kailanman ay hindi ko inakalang posible. Simula noong gabing iyon, nag-iba na ang lahat. Isang bawal na relasyon ang nabuo sa pagitan namin ni Ma'am Celeste. Tuwing tapos na ang klase, magpapanggap kaming walang nangyari. Pero sa likod ng mga nakatagong ngiti, may lihim kaming itinatago. Madalas kaming magkita sa isang motel malapit sa campus. Doon, walang bawal, walang pangamba, tanging kami lang ang nandun. Ngunit alam naming hindi ito magtatagal. Sa bawat sandali ng aming lihim na relasyon, lalong lumalim ang damdamin namin ni Ma'am Celeste. Ang dating simpleng pagtatama ng tingin sa loob ng klase ay may kasamang matamis na lihim. Ang bawat pagdikit ng aming mga kamay sa faculty room ay may kasamang matinding pananabik. Ngunit sa kabila ng matamis naming sandali, may takot at pangamba sa likod ng lahat. Alam naming pareho na hindi pwedeng magtagal ang ganito. May pamilya siyang babalikan. May reputasyon siyang dapat protektahan. At ako, isang estudyanteng dapat ay nag-aaral at hindi nakikipaglaro sa apoy ng bawal na pag-ibig. Isang gabi, pagkatapos ng klase, nagkita kami sa dati naming tagpuan. Tahimik lang siya, tila may bumabagabag sa isip niya. Ramdam ko ang bigat sa kanyang dibdib at nang hindi ko na matiis, tinanong ko siya, "Anong problema, ma'am? May nangyari ba?"
Huminga siya ng malalim bago ako nilingon. Jules, hindi na natin ito pwedeng ipagpatuloy. Parang isang malamig na balde ng tubig ang bumuhos sa akin. Alam kong darating ang araw na ito, pero hindi ko inasahan na ganito kabilis. Bakit? May nag-aakala ba? May nakakita ba sa atin? Tanong ko, kahit alam kong mas malalim pa ang dahilan, napayuko siya. Hindi lang ito tungkol sa takot na mahuli, Jules. Mas lumalim na tayo. Mas naging delikado na. Ayokong dumating sa puntong hindi na natin kayang bumitaw kahit na dapat na. Hinawakan ko ang kanyang kamay, pinisil ito ng mahigpit. Pero mahal kita, ma'am. Hindi ko kayang basta na lang kitang bitiwan. Napapikit siya, tila pinipigilan. Ang luhang nais ng bumagsak. Alam ko, Jules, at mahal din kita. Pero hindi lahat ng pagmamahal ay may kalayaan. Doon ko napagtanto ang katotohanan. Ano man ang nararamdaman namin, hindi namin kayang burahin ang realidad. Siya ay isang guro, ako ay isang estudyante. At higit sa lahat, may buhay siya sa labas ng relasyong ito na hindi niya maaaring talikuran. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Ang hindi ko matanggap ay ang biglaang pagkawala ni Ma'am Celeste. Hindi siya pumasok sa klase, hindi nagparamdam, at bigla na lang naglaho sa buhay ko. Ayon sa balita, lumipat siya ng paaralan sa ibang probinsya. Nagdaan ang mga linggo, ngunit hindi ko pa rin siya malimutan. Sa bawat pagdaan ko sa faculty room, umaasa akong makikita ko siya. Sa bawat klase namin, hinahanap-hanap ko ang kanyang presensya. Pero wala. Tuluyan na siyang nawala sa buhay ko. Isang gabi habang mag-isa akong naglalakad pa uwi mula sa basketball practice, biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Jules, kailangan kitang makausap. Nasa dati nating lugar ako. Celeste. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Agad akong nagpunta sa tagpuan namin. Isang maliit na coffee shop sa Dist. Kalayo ang lugar. At doon nakita ko siya. Nakaupo sa sulok, halatang pagod, at tila may bumabagabag sa kanya. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo at niyakap ako ng mahigpit. Jules, patawarin mo ako. Pero hindi ko kayang mawala ka. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ma'am, anong ibig mong sabihin? Tumingin siya sa akin ng seryoso. Tama sila. Mali ito. Pero Jules, hindi ko kayang basta na lang tapusin ang lahat ng ito. Mahal kita. Sa gabing iyon, nagdesisyon kami. Hindi pa tapos ang kwento namin. Sinubukan naming panatilihin ang relasyon sa kabila ng takot na mahuli. Mas naging maingat kami, mas sinigurado namin na walang makakahalata. Ngunit hindi lahat ng lihim ay nananatiling sikreto magpakailanman. Isang araw, habang nasa classroom, biglang pumasok ang aming dean. Kasama niya si Ma'am Celeste. Halata sa mukha niya ang kaba at takot. Jules, kailangan nating mag-usap, seryosong sabi ng dean. Doon ko nalaman ang masakit na katotohanan. May nakakita sa amin noong isang gabi, may nakarinig sa aming pag-uusap. Ang lihim namin ay hindi na lihim. Kinabukasan, isang formal na investigasyon ang isinagawa. Si Ma'am Celeste ay napilitang magbitiw sa kanyang trabaho. Ako naman ay napagbantaan na masuspinde kung hindi ko aaminin ang lahat. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi kami sumuko. Sa huli, napagdesisyonan naming lisanin ang eskwelahan at magsimula ng bagong buhay. Malayo sa mata ng iba, malayo sa panghuhusga ng mundo. Ngayon, habang sinusulat ko ito, alam kong mali ang ginawa namin. Ngunit hindi ko ito pinagsisisihan.
Dahil minsan sa buhay ko, natikman ko ang bawal at natutunan kong may mga pagmamahal na kahit mali sa mata ng iba ay tunay sa puso naming dalawa. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang aming kwento. Matapos naming iwan ang eskwelahan, nagsimula kaming bumuo ng panibagong buhay. Lumipat kami sa ibang lugar, malayo sa mga taong maaring humusga sa amin. Ngunit ang tanong, hanggang kailan namin maitatago ang aming relasyon? At ano ang mangyayari kapag bumalik ang nakaraan upang guluhin ang aming tahimik na mundo? Pagkalipas ng ilang linggo, unti-unti naming tinanggap ni Ma'am Celeste ang bagong buhay namin. Wala na kami sa eskwelahan. Wala na ang takot na baka mahuli. Pero kapalit noon isang bagong hamon, ang mabuhay sa mundo na kami lang ang may alam sa kwento namin. Lumipat kami sa isang maliit na apartment sa isang probinsya kung saan walang nakakakilala sa amin. Naghanap si Ma'am ng bagong trabaho bilang online tutor, habang ako naman ay nagpatuloy sa pag-aaral sa isang bagong paaralan. Sa kabila ng lahat, masaya kami. Akala namin sapat na iyon, pero hindi pa tapos ang pagsubok. Isang araw habang nagkakape si Ma'am Celeste, may natanggap siyang tawag mula sa dati niyang kasamahan sa eskwelahan. Ang asawa niya, si Sir Anton, ay bumalik mula sa trabaho sa ibang bansa at nalaman nito ang lahat. Celeste, kailangan mong umuwi. Galit na galit si Anton, nanginginig na sabi ng kanyang kaibigan. Napatingin ako kay Ma'am, kita ko sa kanyang mga mata ang takot. Hindi niya nasabi sa akin ang lahat tungkol sa kanyang asawa. Hindi ko inalam. Pero ngayong nandito na kami sa ganitong sitwasyon, wala na kaming kawala. Jules, kailangan kong harapin ito, seryosong sabi ni Ma'am Celeste. Kailangan kong harapin ang asawa ko. Nasaktan ako. Pero alam kong tama siya. Hindi maaaring magtago na lang kami habang buhay. Kailangan niyang ayusin ang kanyang nakaraan bago kami makapagpatuloy sa hinaharap. At kaya bumalik siya sa Maynila. Pagdating ni Ma'am Celeste sa kanilang bahay, agad siyang hinarap ni Sir Anton. Hindi ito sumigaw. Hindi ito nagwala. Ngunit ang sakit sa kanyang mata ay mas matindi pa sa anumang galit. Bakit, Celeste? Mahinang tanong nito. Hindi niya alam ang isasagot. Pero sa puso niya, isa lang ang sigurado siya. Hindi na niya mahal ang lalaking ito. Matapos ang mahaba at masakit na pag-uusap, nagdesisyon si Ma'am Celeste na tapusin na ang kanilang pagsasama. Alam niyang kasalanan niya, pero hindi niya kayang ipagpatuloy ang isang relasyon na matagal nang patay. Hindi siya pinigilan ni Sir Anton. Ngunit bago siya umalis, isang huling tanong ang iniwan nito sa kanya. Sigurado ka bang masaya ka sa kanya? Na hindi mo pagsisisihan yan balang araw? Hindi siya sumagot. Dahil kahit siya, hindi pa niya alam ang sagot. Nang bumalik si Ma'am Celeste sa akin, akala ko magiging maayos na ang lahat. Pero unti-unti, may nagbago sa kanya. Madalas siyang tahimik, parang may bumabagabag sa kanya. Hindi ko na siya madalas makita na nakangiti tulad ng dati. Isang gabi, habang magkasama kami sa kama, tinanong ko siya, Celeste, may pinagsisisihan ka ba? Saglit siyang natahimik, at ang kanyang sagot ay hindi ko inaasahan. Jul, hindi ko alam. Isang araw, paggising ko, wala na si Ma'am Celeste sa tabi ko, DJ Serene. May iniwan siyang sulat sa mesa. Jules, patawarin mo ako. Mahal kita, pero hindi ko kayang ipagpatuloy ito. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero kailangan ko munang hanapin ang sarili ko. Huwag mo akong hanapin. Maging masaya ka. Parang pinagsakluban ako ng langit. Paano siya basta na lang aalis? Paano niya kayang iwan ako matapos ang lahat? Pero kahit anong gawin ko, hindi ko siya mahahanap. Tuluyan siyang nawala. Makalipas ang isang taon,
Natanggap ko ang isang liham mula kay Ma'am Celeste. Galing ito sa ibang bansa. Jules, sana okay ka na. Alam kong nasaktan kita. Pero kailangan kong lumayo para ayusin ang buhay ko. Napagtanto kong hindi natin pwedeng takasan ang nakaraan natin. Kailangan natin itong harapin. Mahal kita, pero alam kung hindi tayo ang para sa isa't isa. Patawad. Masakit. Pero doon ko napagtanto, hindi lahat ng pagmamahal kailangang ipaglaban hanggang dulo. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagpapalaya. DJ Serene. Ngayon bumalik na ako sa dating buhay ko. Nag-aaral pa rin ako, tinatapos ang pangarap ko. Pero sa puso ko, mananatili ang alaala ni Ma'am Celeste, ang babaeng minahal ko ng totoo, pero hindi itinadhana para sa akin. At doon natapos ang